Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Saturday ng tanghali na mga lods, no? Kamusta ang inyong lugar? Binabaha ba kayo? Lakas ng ulan. Ang dilim sa labas, mga idol. Pagising ko, gabi pa din. Gabi pa din, mga lods. Ang dilim. Madilim din ba dyan sa inyong lugar, mga idol? So ayan ha, mag-update tayo ngayong umaga. Grabe yung mga news natin ngayon. Mga lods, medyo magtataka ka at magtatanong kung bakit ganun nang nangyari. So, ayan, grabe. So, bago tayo mag-start, alam nyo na mga idol, sa mga gusto yung ganitong content, everyday update, news, mga lodi, trending, sa ating X o dito sa Twitter. Mag-subscribe na kayo sa ating channel. At syempre, like naman ang video natin, mga idol. Tadtarin nyo muna ng like bago tayo mag-umpisa uli. Diba? So ayan, like lang muna mga idol. So check muna natin ang chart. So lumampas na tayo sa July 4, which is ito 'yun. Pero sa Pilipinas time 'to. So ngayon matatapos pa lang ang July 4 sa US, no? Matatapos pa lang kasi mag-alas 12 pa lang eh. So ganoon sa kanila. So kahit papaano naman mga idol, yung ating chart ng XRP is andito siya sa ating support, no? Ayan o, kita nyo mga idol, yung dati niyang resistance na binasag niya dito sa part na to, naging support niya na ngayon. Doon na siya nagbabounce. Ayan o, doon na siya nagbabounce mga idol, no? Diba sa guhit natin. So tanggalin ko na itong July 4. Dahil July 5 na. So dito siya ngayon naglalaro sa ating support mga lods, no? Siguro, ang tingin ko dyan mga idol, gaganyan din yan, no? Gaganyan-ganyan siya and then saka siya lilipad. Ganun yung ating basa dyan, no? Pwede rin ng mga, yung isang basa, ganun. Pwede rin ng mga, merong lumabas na balita and then mag-drop siya ng konti, mawala yung theory na yon and then balikan niya rin sa mga susunod, mga idol, no? Ganun, no? Ganun yung sa tingin ko. Ano ba yung mga news ngayon? Mga lods, actually, yung news natin ngayon, medyo onti lang, pero sobrang bigat, mga idol, no? Ito yung unahin na natin. Napirmahan na mga idol ni President Daddy Trump, no, yung big beautiful bill, no? Ayan, no. President Trump officially signed the One Big Beautiful Bill into law, no? So magiging batas na po ito. Mga idol, no, palakpak, yay! Yay! Mga ganun na yung mga nasa likod. Oh, come on, sure. No? No. History daw 'yan, mga idol, no, yung batas na 'yan. Alam nyo, kung ako yung mga nandito, ang kukunin ko diyan yung pentel pen na no, na pinangpirma ni Trump, no? Tapos gagawin kong collection nyo. Ito yung pentel pen, no, na pinangpirma niya sa One Big Beautiful Bill. Kahit tignan nyo pa yung thumbprint niya diyan. O yung fingerprint niya diyan. O ayun na, papalo niya na, no? No? Ano sabi niya? Hindi ko kasi napakinggan to, mga idol eh. Check natin Sasalita ba siya? Maririnig kaya yung sinabi niya? Parang siya, yung tsura ni Trump parang palo, no? Yung panga niya naglalaki. Yung sasalita eh. Umihigop. Ayan na. Ayan na. Are we ready? Are we ready? Yeah! Ang lupit, mahal. That's the beautiful big for you, sabi nga niya mga lodi, no? One big beautiful bill. So ano ba yung laman yan? Binasa na natin yung laman yan, mga idol, nung nakaraang update natin, which is yung tungkol sa mga tax, sa mga dun sa may ICE, no? Sa ICE, tapos yung sa border. So ayun yung paglalaanan ng mga budget, no? Na yan, mga idol. So solid dyan. Merong mga, syempre, sabi ko nga sa inyo, nung binasa natin, yung hati yung opinion ng mga taong bayan doon, no? Ng mga American citizen. Pero, syempre, marami pa rin natuwa dyan, mga loads, no? So, ayan ang natin. Ayan ang, isa sa mga malupit na news natin. Akala ko nga ngayon din pipirmahan yung yung Genius Act eh, mga idol. So, hindi pa pala. Kasi kung pipirmahan ngayon yun, malupit din mangyayari, mga idol. Pero sa tingin ko wala pa sa timing kasi medyo may mga tinik pa sa lalamunan yung Ripple. Unti-unti na, mga idol, unti-unti na.
No, unti-unti nang nabubuo ang puzzle. Malapit na to. Mga idol, saktong-sakto to sa time frame natin. Yun ang nangyayari ngayon. Kitang-kita ko na unti-unti nang nabubuo yung puzzle. May mga albatas na naipapasa, lumalabas na yung mga unlock player, yung mga kumbaga sa mga karakter, 'di ba, pag sa fighting game, merong mga karakter doon na hindi pa naka-open, yung anino pa lang. 'Di ba? Ngayon lumalabas na yung mga anino, mga lodi, nagkakaroon na sila ng mga itsura. So nakukumpleto na yung mga main player, mga idol ngayong bull run. So ito na nga yun, mga lods, no? Breaking dozens of dormant BTC wallets from the Satoshi era are waking up. Massive amounts of Bitcoin are being moved to centralized exchange. Naku, anong gagawin nila dyan? Bibenta na nila. Something big is happening here, mga idol, no? So 8 to, mga idol, no? 8 wallet na merong tigti 10,000 Bitcoin. So umabot siya ng 8 point something billion, mga lods, no? So maraming katanungan ang naglaro sa isipan ng ating mga taong bayan. Na sino tong mga to? Isang tao lang ba to? Maraming tao lang ba to? Si Satoshi ba to? Nahack ba yung mga account nila? Ganon, mga idol. Ba't sila ngayon naglalabasan, mga idol, di ba? Maraming mga haka-haka kung bakit sila lumabas, mga idol. Syempre, titignan natin mamaya kung ano yung mga haka-haka niyan. Unang-una, no? Sabi kasi dito, mga lodi ni Crypto Bitlord, Bitcoin wallet crack. No, alam niyo yung binalita natin kahapon, yung quantum computer. So, isang reason daw kung ba't naglalabasan na sila o gusto nilang ibenta kasi we are hearing early reports that advanced AI technology is targeting large addresses to crack Bitcoin private keys. The technology has been rumored to exist for 3 months across dark web forums with known vendors claiming the existence. So, kinakabahan daw sila, mga idol, kasi baka mahack yung kanilang mga wallet, no? Lalo na kasi luma na. Isipin nyo, 14 years. No, yung wallet na yun, 14 years ago pa yun. So, ayun daw yung mga mas vulnerable, ano ba tawag doon, na pwedeng mahack yung mga lumang wallet. So, ngayon, sinasabi nila, hindi, kaysa mahack tayo, withdraw na natin to. Di ba? Ganun din mahack din tayo, baka di pa natin mapakinabangan. Di ba? Ganun yung sinasabi nila. Yung iba, yun yung isang theory, mga idol. Na kaya sila naglabasan ngayon dahil nga may chance na baka mahack sila, mga idol, no? Sabi dito. Pero mga idol, meron din namang mga nagsasabi na ito daw mga wallet na to is mga lumang wallet ng mga Bitcoin miners dati. No, sila yung mga nag-unang nag-mine, mga dating whales, 'di ba? Mga dating whales, tapos mga solid na talagang hindi nila ginagalaw yung wallet nila, talagang iniipon lang nila. Yung mga solid miner daw to dati, mga lods, no? So ngayon, talagang gusto na nilang i-withdraw yung kanilang mga asset. Tapos meron pang isa na kaya daw etong mga to is nahack na daw yung mga wallet na to. Yung mga tagong wallet na to is nahack na, no? So ngayon i-withdraw na ng mga hacker. Ganun. Syempre, dahil wala namang evidence na nahack, hindi sila kumbaga makikita lang na withdraw nila, pero hindi sila hindi sila iti-trace masyado kasi wala naman nagsabi na nahack ako, ganyan, ganito, ganyan. Paano papatunayan yun? 'Di ba? So ganun. At meron namang isa pa na ang nangyari daw is alam na nila na ito na yung flip the switch, no? Na ililipat na ang lahat ng money transfer sa isang solid na crypto coins, no? Na dito na mapupunta, no, lahat, no? Ililipat na nila yung kanilang mga Bitcoin sa final coin. Ang tindi nun, mga idol, no? Yung mga beta test coin, nasabi nga nila, BTC, beta test coin, oras na daw para ilipat sila sa tunay na coins. No? Kasi nga, ginawa lang daw yung Bitcoin, parang testing coin, beta test coin. Ngayon, nung gumawa na sila ng solid na coins na yung pinaka-final coin, ayun na yun, lumabas na sila ngayon. Mag-i-exist na at papalitan na ang financial system natin. So, lahat ng mga beta test coin, ibibenta na daw nila and bibili na sila ng coins na yun. Alam nyo na ba kung ano yung coins na yun? Ayun, mga idol, no? Tapos,
Marami nagsasabi, mga idol, na dahil lang na eto daw, no? Meron pa isa, ito pa. Eto daw yung coins, eto daw din daw 'yon, no? Isa rin to sa mga theory. Reports that whale moving 80,000 Bitcoin worth 8.8 billion today after 14 years is Roger Ver. Absolutely wild, no? So ito si Roger Ver is parang nakakulong din to, parang si Aldrich ba 'yon? Sino ba 'yon? Yung isa rin na pinardo na ni Trump. Parang ganun daw 'yon, no? So ito daw 'yan si Roger Ver, mga idol, na sinabi niya dito na tropa ko yung tawag dito, developers ng Bitcoin at ng Ripple. Sinabi niya yun dito, hindi ko lang alam kung saan yung video. Basta sinabi niya yun, mga lods, no? Kayo na mag-research. Tapos, kung titignan niyo yung kanyang tawag dito, profile, nakalagay sa bibig niya censored. Parang wala siyang bibig. 'Di ba? Parang wala siyang bibig, mga lods. Ano ba yung pinost ni Arthur Brito after ng 12 years na pananahimik, 'di ba? 12 years siya nahimik. Tapos bigla siyang nag-post. Ano yung meme coin, yung emoji na pinost niya? 'Di ba ito yung wala ring bibig, mga lodi? Yung wala ring bibig na emoji. 'Di ba? Grabe na 'yan. Mga lodi, coincidence ba 'yan? Sa tingin niyo, coincidence ba 'yan, mga idol? Oh, nabanggit din ni Roger na isa sa mga tropa niya si Arthur Brito, mga lods, no? Isa developers ng Ripple. So, nung nagpost si Arthur Brito ng ganito na parang walang bibig na emoji, ayun yung ayun yung profile picture niya, 'di ba? So, ano na nangyari dito? Tapos, nakalagay dito, mga lodi, sabi ni Kag, OMG, kasi may ni-repost siya. What is going on here? Check out the king on the bearable guy picture. He has also no mouth. So, kung titignan niyo yung mga puzzle o yung mga riddle ni bearable guy, kung titignan niyo yung king, wala rin siyang mouth, mga lods. No, katulad nung emoji na pinost ni Arthur Brito at katulad din nung parang pinapahiwatig ni Roger Ver na walang mouth, censored yung mouth niya. No? Sa akin, ibig sabihin lang nito, mga idol, parang itong tao na to hindi siya pwedeng magsalita o mag-promote ng kahit ano tungkol sa Ripple or sa XRP. Parang ganun yung sa tingin ko diyan, mga idol. Pero kasama siya sa plano at siya yung king. O, di ba? Kasi nga pag ikaw yung king, malaking impluwensya mo. Pag nagsalita ka, maaaring maapektuhan, di ba, yung mga tao o yung mga investor. So dapat tahimik ka lang. So, pero, ayun nga, mga idol, no? Grabe yung mga, mga loads, no? Sabi nga dito, mga idol, asan na ba yun? Part 2, many coincidence with Ripple and XRP, di ba? So, parang napakadami namang coincidence niyan. Coincidences na parang saktong-sakto sa mga nangyayari ngayon. Di ba? Kayo, anong theory nyo? Bakit naglabasan? O bakit nagbebentahan ngayon tong mga dormant wallet, mga idol, di ba? Dormant BTC wallet, mga lods, na nasa era pa ni Satoshi to, mga luma na to, 14 years ago. Ngayon sila naglalabasan at nagbebenta. Anong theory yung sa tingin nyo is tama? Kasi meron din nagpost na ang condition daw bago pardonan to si Roger Ver is makuha yung mga wallet na yon. Kumbaga parang bayad, di ba? Pero medyo malabo na yung ganung kaya hindi ko na sinama. Pero may nabasa rin akong ganun na si Roger Ver daw yung wallet daw niya yan, tapos pwedeng bayad niya yon. So something, no, parang patunayan mo nga na meron kang mga wallet na may mga ganun. So parang ganun yun. O eto, sige na nga, ipipardo na kita. Ganun, parang ganun. So kayo, ano sa tingin nyo yung pwedeng talagang tamang theory? Bakit nagkakaganon? Ba't naglabasan yung mga dormant BTC wallet? Si Roger Ver ba yan? O mga miners yan dati? No? Yung mga matatagal ng miners, mga idol? No? O eto yan, mga lodi. Kasi pag sinabi mong miners, sabi dito nag-post kasi si David Schwartz mga idol Sabi dito, mga lodi, Bitcoin miner. Sabi niya rito, me in 2012. Bitcoin miner. Natingin nyo, ano sa palagay nyo, mga idol, no? Ang daming parang sa tingin mo coincidences lang, pero parang sumasakto,
Di ba? Sumasakto sila sa pangyayari ngayon. Ano ba naman yan? Diba? Ako medyo natutuwa ako kasi lahat ng nangyayari ngayon is kumukonekta o meron sa tingin kong isa sa mga reason o dahilan kung ba't nangyayari to is yung Ripple or XRP, no? Isipin nyo, magiging bangko na sila, nag-apply sila ng bangko, tapos yung kaso ng SEC matatapos na, tapos isa sila sa mga pinakamadaming nag-apply, may mga nag-apply ng ETF sa kanila, sila yung isa sila sa pinakamadami kasi dalawa isa Solana, madami rin Diba? Parang pareha silang 12 o 14 na may nag-apply na ETF sa kanila. So grabe mga idol, no? Imagine, no? Dating hindi pinapansin na coin, sinasabing ganto, ganyan, tapos yung pala madidiscover mo na nakaplano pala na ganun pala talaga yung dapat gawin sa XRP, no? Para pagdating sa mga panahon na to, mabilisan lang mga idol, no? Kasi kung tutuusin, kung bago ka sa crypto, tapos ganito yung nangyayari, hindi, kumbaga bago ka lang sa crypto, tapos manonood ka ng mga video tungkol sa crypto, marami ka pa rin may kita ng FUD sa XRP. Halos kapag bago ka ngayon, may pang-invest ka, hindi mo rin todo yung, o hindi ka rin mag-i-invest sa XRP, baka nga may chance pa na hindi ka rin pala mag-invest. No? Kumbaga, kung mag-i-invest ka man, hindi mo ito todo, pero may chance pa rin na baka hindi ka mag-invest. Kasi maraming mga lumalabas ngayon na coins na talagang nabuboost, no? Pwedeng ang daming FUD tapos ang dami pang FUD sa XRP. Kaya kung ngayon ibibitaw yung flip the switch, mga lodi, hindi lahat ng tao talaga, maraming tao yung may iwan. No, maraming tao yung may iwan ni XRP. Kaya ang mga kasama lang yung mga naniniwala. Mga idol, ganun lang 'yun, no? So, goods na goods pa rin yung plano nila na hindi lahat magiging kasi kaya lang naman nila kakaroon ng FUD para mabawasan o ma-shake out yung mga tao na may hold ng coin na yon. Kasi nga sabi, 'di ba, hindi naman pang retail yung XRP. Ang XRP pang ano yan, pang institution, 'di ba? Pang mga banks, ganun. Dapat wala kayong hawak ng XRP. So, hangga't maaari, nagpa-FUD sila, nagbibigay sila ng mga pangit na news para ma-shake out ka sa XRP, para once na ilipad nila yan, hindi ka nakasama. 'Di ba? Parang ganun. So, ngayon, kahit kung sumahin natin yung mga pangyayari ngayon sa paligid, yung ambience, parang sa karamihan ng tao pa rin, wala pa ring believe o wala pa rin nangyayari na talagang gusto nila mag-invest sa XRP. Ang mga nakikita ko lang is yung mga matatagal na talagang fanatic ng XRP army. Yung mga naniwala, sila talaga yung ito, ganyan. Pero kung susumahin mo yung nangyayari, parang talagang sakto lahat sa plano nila, no? So ayun yung sa akin, sabi nga ng caption dito ni Kabo, what if I told you Satoshi has been hidden in plain sight this entire time? So ayun. Ito pala si Satoshi, di ba? Nako. Ayun, mahirap, di natin alam mga idol di ba? Pero nasa inyo na yan, pag-aralan nyo mabuti kasi hindi naman magiging obvious yung kumbaga wala naman silang papakitang obvious para masama ka dun sa paglipad 'Di ba? Alam nga namang mag-invest na kayo dito and then lilipad. Walang ganun. Yung mga coins na lumilipad, mga lodi, laging taguyan, laging sinasabi na wag kang bumili niyan. Wag kang bumili nito. Tigilan mo 'yan. May scam ka diyan. Walang kwenta yung coins na 'yan. Yung mga sinasabihan na ganung coins, ayun yung mga talagang solid na gagamitin ng mga whales. 'Di ba? Kaya hindi ka dapat kasama. Ganun, 'di ba? So, nasa inyo na lang kung paano niyo i-research. Sabi dito, Edo pa rin na XRP, markets are already in panic mode because 8 dormant Satoshi era BTC wallet reactivated after 14 years, moving a total of 8.6 billion in BTC when the true identity of Satoshi revealed, and it will happen. BTC will collapse overnight, sabi niya, no? Kasi imagine na halimbawa, ito, hindi to totoo ano ko lang to, imagination ko lang to. Imagine, halimbawa, biglang lumabas yung totoo kung sino si Satoshi. At halimbawa lang si David Schwartz pala siya, yung developers ng XRP. Ano sa tingin niyo mangyayari? Or kahit hindi si David Schwartz, halimbawa si Arthur Brito, developers din ng XRP. O kaya si Jed McCaleb. Hindi ko na bang si Jed Madela. Si Jed Madela. Siya pala yung gumawa ng Bitcoin. Alam mo, si Jed McCaleb, basta isa sa mga developers ng Ripple, is siya pala yung tunay na Satoshi Nakamoto. Ano sa tingin nyo mangyayari? Mga idol.
Sa tingin nyo, yung mga Bitcoin Maxi hindi lilipat sa XRP? O sa tingin nyo, mag-hold pa rin sila ng Bitcoin? Ako sa akin lang to opinion ko lang to. Kahit na lumabas, alam ko naman, tama yung sinabi dito ni Edo Parina, and it will happen, kahit anong mangyari. Ngayong era natin, o ngayong panahon natin na nabubuhay tayo, malalaman at malalaman natin kung sino yung lalabas at lalabas yan, kung sino talaga si Satoshi Nakamoto. At once na lumabas yan, sabihin na natin isa sa kanila, or sabihin na natin FBI pala yun, or ang tawag dun, isa pang NBI, basta yung mga government company, o government government, nasa government, yung gumawa, di ba? Sa tingin nyo, kapag halimbawa, gobyerno pala gumawa ng Bitcoin, ano sa tingin nyo mararamdaman yung mga investor ng Bitcoin? Ang pinaka-goal ng Bitcoin is mahiwalay sa gobyerno, mahiwalay sa bangko, tapos sila pala gumawa. Ano yung mararamdaman nila? 'Di ba? Na itong yan is scam, 'di ba? Fake news pala, ayoko na diyan. Biglang yung Ripple o yung XRP tanggap na buong mundo. Tanggap na ng lahat ng bangko. Tanggap na ito yung magiging bridge, ito na yung magiging new financial system. Saan lilipat yung mga Bitcoin Maxi ngayon? Mga ganun. Sa tingin nyo lang mga idol, hindi ko kayo sinasabihan kung ano yung gusto nyo. Ito lang yung opinion ko lang, kaya nga tinatanong ko, hindi ko naman sa inyo inuutos tinatanong ko, 'di ba? So, kayong bahala diyan mga idol, no? Sabi nga dito, after what happened to BTC today, I think it's clear that XRP is superior in nearly every way. Sabi niya, no? Tapos nakalagay din dito, in return for his release, ito pala 'yun. Yung kay Roger Ver. Ito yung nabasa ko pala. In return for his release, he had to transfer all his Bitcoin to American government and that on this very national holiday. So ito nga daw 'yun. July 4, kailangan mong i-transfer yung mga Bitcoin mo sa government para lumaya ka. Ayun yung sinabi nung kay Roger Ver. Kaya isa rin 'yan sa mga theory kung kanino yung mga wallet na 'yon. Pero ito talaga, no, yung last natin. Dahil lang, inom lang ako. Sabi dito, after what happened to BTC today, I think it's clear that XRP is superior in nearly every way. Sabi niya, no? So, syempre, yung mga Bitcoin Maxi natin dyan, syempre, hindi ko alam ako, magagalit kayo. Pero mga idol, ano lang naman to, mga news lang to. Pwede namang hindi to totoo o hindi kayo maniwala dito. Wala namang problema mga idol, no? Nasa inyo naman 'yan kung talagang solid. Ako rin naman mga lodi, kahit na sa tingin ko lumabas na kung sino si Satoshi, o sasabihin na natin na lumabas na kung sino talaga yung gumawa ng Bitcoin, tapos ang naging superior na o something is hindi na BTC, sabihin na natin Solana o kaya Ethereum na yung mga number 1 o XRP na yung number 1. Yung Bitcoin, isa pa rin yan sa mga good hold na store of value. 'Di ba? Kasi limited pa rin yung kanyang supply, no? Nasa 21 million lang. Tapos may mga hindi pa na-mine lahat, 'di ba? So, hindi pa rin siya bad investment para sa akin, mga idol. Number 1 pa rin 'yan. So, huwag kayong masyadong mahitulo. Goods na goods pa rin 'yan, mga idol, no? So, ayan, ito kasi mainit na news ngayon Kaya ang tanong ko sa inyo, i-comment nyo, ano sa tingin nyo, no? Kung bakit naglabasan yung mga, kasi hindi biro yan mga idol, 8 billion. Tapos may isip mo na mga yung wallet niyan is nasa era pa ni Satoshi, 'di ba? Kumbaga kabatch niya. Kumbaga sa mga kabatch niya yan, tapos biglang nag-open lahat ngayon. Bakit? After 14 years, mga idol. Ano sa tingin nyo, mga lodi, no? So ayun yung ating malupit na news ngayon, mga lods, no? So bago tayo magbasa ng comment, mga idol, so paalala lang sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung ating link sa description, check nyo lang mga lodi, no? Hindi pa Choy, magbabasa pa para comment. Pangako ko sa kanila, magbabasa ako comment ngayon, so ayan. Basa muna tayo ng comment, pero check nyo yung link dyan sa mga wala pang crypto exchange, solid dito mga lods, no? So punta tayo sa inyong mga comment, mga idol, syempre, grabe. Ano to ng name, andilim pa rin sa labas, mga idol, no? The US House designates July 14, 18 as Crypto Week, no? Kasi merong merong alam ko, merong
matitinding mangyayari dito from July 14 to 18 mga idol, no? So ayan. So si MG Gaming, shoutout sa iyo. Si Meowsy, tuwing naririnig ko boses mo idol, lalong lumalakas pananampalataya ko sa XRP. Sabi ni idol, no? Paano po mag-work yung BitGet, boss? Coins PH lang kasi ginagamit ko eh. Ang BitGet kasi idol is isa siyang crypto exchange, no? Parang Coins PH din siya. Pero foreign siya, mga idol, no? Pwede siya, i-research nyo kung paano siya gamitin. Yung video ko kasi, pinrivate ko na kasi baka mapansin tayo, mga idol, no? Pero, ang alam ko, meron ng pinag-aaralan ngayon. Punta nga tayo dito sa Bitpinas. Meron pinag-aaralan ngayon sila, mga lods. Ito. Attention! Calls. Giving crypto advice. Ayan, kunyari, nagbibigay ka ng crypto advice. SEC official confirmed that a separate rule book, separate rule book is coming for crypto financial advisor, no? Ako mga idol, hindi naman ako financial advisor. So mukhang siguro nasa lang tayo, kuko ng paa lang tayo, mga lods. Na nagbibigay lang tayo ng opinion mga lodi, at nag-news. No, iba kasi yung financial advisor sa nag-news ka lang kung binabalita mo lang yung mga nangyayari sa mundo ng crypto. So, lilinawin pa nila yan kasi na-confirm na pero wala pa yung rule book 'Di ba? So, sabi nila dito may separate rule book. So, hintayin natin kung ano 'yun. Pag marami pong check nyo na lang sa YouTube, mga idol, no? Search kayo ng content tungkol diyan. Ayoko nang mahuli kay XRP, di bali na nasa $2 siya, at least mabibili ko pa siya sa ganyang price. Sabi ni Erwin, no? Erwin Apatan, no? Sa totoo lang, magandang gambling yung libangan lang. Ito yung sa news natin kahapon, no? Yung mababan na yung mga online gambling application. Pero kapag na-addict ka, ibang usapan yun. Now, from my first-hand experience, mananalo ka, pero kung susumahin mo, malaki patalo mo kaysa panalo. Ayan. Kaya nga nag-ibang landas ako at nag-focus sa trading at crypto. Napili ko dahil hindi naman ako nag-leverage, mas focus ako spots at DCA. Sayang lang ngayon lang ako namulat mag-invest sa mga pera kung sobra kaysa isugal ko na. Wala namang katuturan, no? Kasi kung magsusugal ka ng ganyan sa mga gambling application, parang parang bayad mo para maglibang. Huwag kang umasa na mananalo ka. Ganon. Pag nanalo ka, bonus na lang yun. Pero ang pinaka-goal mo is maglibang ka lang. Kaya nga kapag magsusugal ka sa mga ganyan, dapat ano-ano ka lang, yung barya-barya lang. 'Di ba? Parang naglilibang ka lang, nag-uubos ka lang ng oras. Pero kung gagawin mo siyang trabaho o ini-expect mo na mananalo ka, doon ka magiging mauubos kasi emotion mo na yung ginagamit mo doon Kailangan manalo ko, kailangan ganito ko, kailangan mabawi ko yung pera ko. So, doon ka na majigigi. No? Si Tix UAB, shoutout sa iyo. Hello boss, bago lang po pag-trend gamit ko po link nyo. Bumili po ako 100k na XRP. Nasa spot po siya. Okay lang ba siya doon or kailangan po siya ilipat sa wallet? Salamat po sa answer. Sasagutin ko lang yung tanong mo kasi ang pinapayo ko sa mga audience natin dito, idol, is kapag nasa 5 digit yung invest nyo, 5 digit, no? So mga nasa hanggang 99,000. Ganun. 5 digit. Okay lang sa akin kasi syempre may pa yan pwede nyo pang ilipat, pwede pa kayo mag-trade, pwede kayo mag-swap ng coins dyan, no? Pero kung nasa 6 digit na, kunyari 100,000 na pataas, payo ko kung talagang gusto niyo silang i-hold at alam niyo yun, i-take profit in time, mas maganda na naka-hold siya sa cold wallet, no? Kasi medyo malaki na yun pag 6 digit, mga idol, masakit na yun pag nawala yun di ba? Paano kung bigla may wala namang mangyayari, no? Pero kung hindi kasi natin maiwasan yun alam niyo sa FTX, di ba? Nangyari sa FTX. So, kung ganun yung mangyari, hindi mo biglang malalaki yung asset mo, hindi mo siya makukuha. Hindi katulad ng pag nasa cold wallet siya, anytime pwede mo siyang i-open kahit sa ang crypto exchange. 'Di ba? So, ikaw nasa iyo yan, idol. Pero kung ako sa iyo, kung sa akin lang nakaipon ka ng 100k, magkano lang ba yung cold wallet para sa safety ng iyong asset, 'di ba? Ganun. Mga Lodi, subscribe na at mag-like ng ating video. Hello. Good morning. Ayun, sa idol at si Aurelia Bantik at si Noy. Shoutout sa inyo.
Si Sudo. Boss Jeb, 8 wallet na yan na nag-activate now from 2011, panahon ni Satoshi. Tingin ko, isang tao lang yan o organisasyon at malakas ang kutob ko na may malaking pasabog na mangyayari sa crypto idol. Kapag tama ang hinala ko, posibleng si Trump o ang organisasyon ni Trump ang Satoshi Nakamoto ng Bitcoin. Ang tunay na identity nito at planado ang mga susunod na mangyayari pa. Ang Bitcoin ay ang simula at ang XRP ang wakas. Boom, panot. Ayan na mga lods. Kanya-kanya nga tayong theory dyan mga lods Pero pwede rin yan sinasabi mo, di ba? Kaya si Trump pala may-ari, no? So, ayun. Tingnan natin. Si si Sudo, si Miriak. Ayan. Lods, yung 654 trillion na yan noong June pang June 1927 pa ay kinukwento ng RealFi. Walang natupad na sinabi nila. Ngayon pala mag-a-adjust na naman sila sa July 3rd, 23. Scam lang pala, no? Boss, mawawala na dapat lahat online gambling. Sana nga, no, mga idol. Si Clavis, ayan, shoutout kay idol. Dumadami na naman FUD, pati Sky Mabis, binabanatan ng mga gustong magkalat ng fear, uncertainty, and doubt. Pwede. Ayos yan, dapat noon pa nila ginawa yan kasabay nung sa Pogo. Malapit dyan, pwede mo gawing movie yung mga manga or novel na paborito mo, idol, lalo na kung detalyado yung story. O nga, no? Parang sasabihin mo na lang dun sa AI para siya nang gumawa, no? Ito mga Lodi, yung sa Pogo, alam nyo, yung Pogo dito, di ba pumasok yan kasi nung pandemic di ba? Yung Pogo, mga idol, napanood nyo yun sa Netflix, yung, ano ba yun, Don't Bet ba yun? Basta yung sa Netflix, meron na yung Pogo doon, di ba? Yung parang Pogo yung istorya, kalimutan ko na yung pamagat Yung Pogo, mga idol, dito sa Pilipinas, walang player na Pinoy dyan. Andito lang yung kanilang station, pero ang player nila is China. No, wala silang naapektuhang mga Pilipino. Ang biktima nila diyan mga Chinese kasi bawal magano doon bawal magsugal sa kanila, di ba? So, ang ginawa nila dito sila magkukuta, di ba? Para magtayo ng sugalan. Tas ang mga player diyan, mga Chinese, mga Lodi. So, wala talagang Pinoy. Ngayon, nung tinanggal nila yung Pogo sa Pilipinas, nagpasalamat diyan yung China. Kasi mga China lang biktima ng Pogo ngayon, tinanggal yung Pogo. Anong pumalit? Pagkatanggal sa Pogo, di ba yung mga online sugal? Ayun, ang biktima na nun, mga tunay na Pilipino na. Mga Pinoy na yung biktima nun. Di ba? Kaya kung tatanungin ako, mas maganda pa may Pogo dito. Hindi mas maganda. Kumbaga kung susumahin lang, no? Ayoko pa rin. Kumbaga, mas okay pa yung Pogo kasi China yung mga biktima, hindi Pinoy. Ngayon, nung tinanggal yung Pogo, pinalit yung online gambling, puro Pilipino na yung biktima. So, ano nangyari? Anong nangyari nun? So, ayun yun Ayun lang yung opinion ko dyan sa Pogo. Nagbigay lang ako ng opinion. Marami na naman kukontra dyan. China. Iyak na naman sila. So, ayan yun Ngayon na, bigay lang ako. Tapos, ito pa, may mga nag-comment sa wag ka na mag-crypto ka na lang, pre. Wag ka na ng politika. Kung gusto mo magpolitika, mag-ibang channel ka na. Tangina, inutusan ako. Huwag mo utusan, pre. Ba't nanonood ka dito? Satuloy ka din no? Dito tas utusan. Tangina, entitled talaga mga Pinoy ngayon, no? Alam mo sila yung masusunod. Ang puta na ikinood na lang Parang nakinood ka sa bahay ng iba, tapos ikaw may hawak ng remote. Nilipat-lipat yung channel. Ang tigas na mukha nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Ayan. Secret Gaming. Ayan. 127 XRP, boss, okay lang ba? Sa akin, kung alam nyo mga idol, maraming ang mga content na ilang XRP ba dapat ang kailangan ko para maging ganito, ganyan. Diba? Ang totoo dyan, mga idol, kung ilan lang yung kaya mo, yun na yun. Kung ano yung kaya mo, yun yung. Alam nga namang sabihin na ganito malaki, wala ka naman palang pambili ng gano'n. Anong gusto mo? Magnakaw ka pa, gumawa ka ng masama. Para lang mapunan mo yung sinabi nila na dapat ganitong XRP meron ka. Hindi gano'n, mga idol. No? Kahit, kung ano lang po yung kaya nyo. Ganyan, hanggat kaya nyo, yun lang yun. No? Sige, shoutout sa'yo. Checket Gaming. Mark Dima Pilis. Ayan. Thanks sa update. The best Pinoy crypto trader. Sabi. Hindi ako the best. Idol, no? Ano lang din tayo. Sutoy lang din tayo sa trading.
Si Jun Avendaño, always yan si Idol. Shoutout dyan kay Robin Padilla ng Bulacan. Joseph Berdin, shoutout dyan. Siyempre, Innocentes JR sa Linil. Mag-drop ata yan, Boss Jeb. Sabi ni ChatGPT this coming week, no? May mga hula-hula rin si ChatGPT, no? Meron din silang mga dito, analysis. Si Pete Pelizardo watching. Ayan, always Boss Idol Jeb. Salamat sa iyo, Idol Pete. Shoutout sa iyo. Si Luis Itocare, yun. Ayan, shoutout sa iyo, Idol. Sa Team wala naman tayong live, Idol, no? Pero goods na goods yan. Ingat sa biyahe nyo, boss, at salamat po sa nakapagandang update. Shoutout and like. Si Phil Habis, always shoutout sa iyo. Si Dex Renz Channel. Si Dubs Crypto. Pangit din Binance, may hidden charge. Hindi ko alam, Lods, no? Kasi nung ginamit ko yung Binance, saglit lang eh. Kasi nung paggagamit ko sa Binance, tas ginamit ko siya and then na-ban. So hindi ko na siya ginamit ulit. So wala akong masyadong knowledge kung ano yung kung may mga hidden charge ba. No, pero ang alam ko lang, Binance is the number 1 crypto exchange in the whole wild world university. Diba? Ayun yan, mga lods. So, di naman sila magiging number 1 kung pangit sila gamitin. Diba? So, ayun lang yung opinion ko. Okay lang ba mag-buy low, sell high sa XRP pero naka 5x leverage lang? Buy low, sell high, ano yun? Idol, spot yun. Ang 5x leverage, pag magli-leverage ka, future yun, Idol, no? Futures trading yun, no? Kapag magba-buy low, sell high ka, spot trading. Mga lods, no? Carlos Villanueva, shoutout sa iyo. Jonabel Ginto, shoutout si Jowar Cruz. Tatapatan ko yan, Idol, sa XRP target ko. 15 years naman. Sa akin, walang labasan. Mas lamang siya sa akin, sa kanya kasi 10k BTC sa akin. Kasi 5k na pala. Hindi ko napansin na malaki na pala weekly bodega simula nang una hanggang ngayon. Tuloy-tuloy pa din ang bodega XRP lang malakas solid. Wow! Solid, Idol, no? 5K XRP. No, laki-laki na niyan, mga lodi. Kalahating milyon na mahigit yan. Idol, no? So, ayun yung invest ni Idol. Albert Tiguaton, congratulations sa'yo. Sa Shiba Inu ko, mataas na nga yung mga damo sa bodega ko sa kanya. Hanggang ngayon, wala pa rin. Alam niyo dati, ang bilang ng Shiba Inu ko, 150 million Shiba Inu. Ngayon wala na lang, inilipat ko na eh. Although nagano na kasi ako, inayos ko yung aking portfolio. So meron pa rin akong Shiba Inu pero onti na lang, mga lodi, no? Albert, dadating din ang tamang panahon, hindi pa siguro ngayon. Pag sumuko ka, talo ka, tama yan, Idol, no? Kaway-kaway dyan, mga Idol. Congratulations sa nakabilang ng XRP ng mababa nung unang panahon. Nagip ng 0.60 pa lang siya. Napaka-solid kung sino-sino na nakaabot nito. Ako nakabili ako ng XRP, mga Idol. Pinaka mababang bili ko sa XRP ata 20 pesos eh. Check ko lang . Tapos yung Cardano nakabili ako nun 13 pesos. Yan ang tindi nun, mga Idol. 13 pesos. Basta mga ganyan, mga lodi, nasa 20. Naglalaro sa mga 20 something ako eh. Nakabili ng nagsimula nag-ipon ng XRP. Pero yung Cardano, tandang-tanda ko yun, mga Idol. Nakabili ako ng 13 pesos. Nagulat nga ako, sabi ko, tangina, 13 pesos na yung Cardano. Gulat ako nun eh, mga lodi. Nakabili ako nun sa kanya. Asa na, box natin. May 13 pesos to. Ayan, banda dito. Ayan 13 pesos oh. Tanda ko yan eh, mga lods eh. Ayun yung mga unang hawak kong coins. Ngayon, wala na akong Cardano ngayon. Pero bala ko nga rin mag-acquire ulit ng Cardano. Pero wala pa. Mas marami pa akong unahing coins eh, kaysa Cardano. Ayan. Si Mark Paz. Update na. Shoutout lang, boss. Thanks. So, ayan. Shoutout sa'yo, Mark Paz. Si Montsi. Ayan. Shoutout sa'yo. Si Chubby Zoe. Boss, ang masabi ko dyan, tapat naman si BBM sa mga plano niya na mapabuti ang bansa. Pero syempre, meron talagang mga nasa gobyerno na taliwas na gusto niya. At meron din namang mga sumusunod. Kaya, para sa akin, saludo pa rin. Presidente yan eh, mga lods eh, no? So, okay lang yan. Okay naman siya. Kung okay siya sa'yo, goods. Ayan. Wala, tawag dito? Basta, ayan yun na. Pero isipin niya, hindi ako DDS, mga lodi, tandaan yan. Hindi rin ako wala akong kulay, kumbaga wala akong kulay.
Isa akong chameleon. X is going X is ongoing, just watch, sabi niya Idol. Si ano yun, si Known. Si Albert, mag-crypto na lang kayo, wag na kayo magtalpak, tama. Aldrin, good evening Lodi, shoutout sa'yo Aldrin, Dance Contest. Hindi naman nagpo-promote ng online game si ito Idol Idol Dance, no? As long na ginagamit yung face mo sa pag-promote ng something, ibig sabihin, may consent mo yun. Kumbaga, mayroon kayong mga pinirmahan na something doon na, ito, madam, gagamitin namin yung ano mo yung mukha mo dito ipo-promote namin yung gantong platform. Di ba? Yan namin, gamitin na. Syempre, may bayad ka doon. Alam nga naman, ginagamit yung mukha mo, tas okay lang sa'yo na wala kang bayad. Na pinapabayaan mo lang sila. Oh, 'di ba? Ayun, tama 'to. Oh, ginagamit ko lang pa. Oh, tama 'yun, mga lods. Kumbaga may consent niya 'yun. Oh, nung manager niya, niya kumikita sila doon. Gagamitin yung ano mo yung personalidad mo, 'di ba? Tapos libre lang. Ano 'yun? Sabi nga ni Joker, 'di ba? If you're good at something, never do it for free. If you're beautiful, never do it for free. Bukas, mga big time na nga, sabi ni Albert, boss, sa account ng Ripple yan, gagamitin nila sa new Ripple Bank. Pwede, hindi natin alam, no? Albert, ayan. SEC lang yung green, meron pa din tayo niyan. Wala akong SEC Wala kasi niyan sa BitGit yung isa sa mga sinasabi ni Boss Robo yan Gusto ko sanang bumili niyan, kaya lang, wala siya sa BitGit Nasa BitGit ba yan? Check mo. Nung nakaraang wala Wala siya Kaya okay lang yun. Marami pa namang coins Pero kung magkakaroon siya, bibili agad ako niyan. Si Elmer TV, shoutout sa'yo. Junel Nael, shoutout sa'yo. Si Juanito Domingo, Idol, pa-shoutout sa mga Toshi holders dyan. Stay strong po. Thank you much, Idol. Sabi ni Juanito Domingo, shoutout sa inyo yung mga Toshi holders dyan, yung mga Toshi community. Shoutout sa inyo mga Idol. Si Chang Ogok Duguan, sabi ni Idol. Si Juanito, ayan, shoutout. Si Jonat De Guzman, mag-bear na bukas yan. Nako, sana para makabili tayo. Si JC, ang champion natin. So ayan JC, shoutout sa iyo. Ikaw ang nag-champion sa Japan. No, number 1 ka. So kita-kits tayo mamayang gabi. Sa mga mga idol hindi pa subscribe na. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin. Check niyo yung link diyan kung wala pa kayong crypto exchange. So ayun. Maraming salamat sa mga nanood, mga Lodi. Magandang tanghali sa inyo ngayong araw na to at madilim pa rin sa labas. Mga idol, ito na si Boy What's Up. Pasok! What's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Jab Love One, subscribe to me, and to the description. Also, peace.